na yung asawa mo nangaliwa, niloko ka. Huwag mong papatayin ang iyong sarili dahil lang nalugi ka sa negosyo o dahil natalo ka sa sugal. Kaya nga sugal eh. Walang kasiguraduhan na mananalo ka. Kapatid, huwag mong ititigil ang buhay mo dahil namatayan ka ng minamahal. Dahil nawala ang iyong anak o dahil iniwan ka ng iyong minamahal. These things happen. Nangyayari talaga mga bagay na ito. Kung nga sa mga gamit natin sa bahay, nasisira, di po ba? Ganyan din naman sa ating buhay. Sa ating mga relasyon at ugnayan, sisira at masisira din. Minsan kahit na pinagpapaguran mo o ginagawa mo ang makakaya mo, minsan mawawala talaga yung masarap na pagmamahalan. But do not lose yourself when somebody is lost or when somebody has lost their way in life. Ang mabuting balita, ang mga bagay na nawala at ang mga taong nagwawala sa buhay, maliit lang naman na porsyento sa ating karanasan. Kamukha ng sinasabi ng ating Panginoon sa talimhaga. Sa 100 tupa, ilan yung nawala? Di ba isa lang? 1 in comparison to 100 is just 1%. Ilan daw ang nawalang barya? Hindi 3, hindi po 5, hindi 10, isa lang daw. Pero ang tanong, nagalit ba yung mga nawalan? What was the disposition of those people who lost something very dear and valuable to them? They remain silent. They remain patient. They just search and search for what was lost. Di sila nagalit. Di sila nagwala.